Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Juan Paulo Villena. At ako naman si Tricia Maydeles at ito ang Eksakto. At narito ang maiinit na balita ngayong araw na ito, Sabado, 19 ng Setyembre. Pangulong Aquino nilinaw na SAF ang tunay na nakapatay kay Marwan. Poe tatakbo sa pagkapangulo sa 2016. Poe Escudero tandem kumpirmado na. Rally para kumbinsihin si Duterte na tumakbo sa 2016, kasado na. Pusher bulagta sa shootout. VP Binay nagsampa ng panibagong libel complaint laban kay Mercado. Presyo ng internet service hindi sakop ng NTC. Miyembro ng Estribog ang patay sa kuyo. Mga pasahero ng MRT nagpayong sa loob ng tren. At mamaya para sa balitang showbiz, Justin Timberlake magiging bahagi ng animated musical film na Trolls. Ilang celebrities nakijamming sa concert ng Maroon 5. Pangulong Aquino nilinaw na SAF ang tunay na nakapatay kay Marwan. Kahapon ay tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos magpahayag ang Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa kung sino nga ba ang tunay na pumatay sa Jemaah Islamiyah terrorist na si Zulkifli bin Hir o mas kilala sa pangalang Marwan. Ayon sa Pangulo, walang duda ng Special Action Force o SAF ang pumutol at kumuha sa daliri ni Marwan at walang dahilan upang sila ay pagdudahan. Dagdag pa niya, ang mga salaysay na kumakalat sa kung sino nga ba ang nakapatay sa terorista ay walang basihan. Pinabulaanan naman ni Atty. Vitaliano Aguirre, legal counsel ng dating SAF commander na si retired Police Director Getulio Napeñas ang pahayag na ito ng Pangulo. Ayon sa kanya, nagdesisyon lamang si Pangulong Aquino na paniwalaan ang kwento ng SAF upang maisalba ang kandidatura ng pambato ng Liberal Party na si Mar Rojas. Dagdag pa niya, noon pa dapat naniwala ang Pangulo at nagtiwala sa kabayanihan ng SAF Commandos. Poe tatakbo sa pagkapangulo sa 2016. Para sa balitang eksakto, nakatutok si Chrissy De Guzman. Chrissy? Salamat, Trish. Nagdeklara na nitong Lunes ng gabi si Senator Grace Poe na tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2016 elections. Ang anunsyo ay ginawa sa University of the Philippines, bahay ng alumni, lugar din kung saan nagdeklara ang kanyang ama na si Fernando Poe Jr. na tumakbo bilang pangulo noong 2004 elections. Sa talumpati, 20 ang ibinida ni Poe sa planong pagbabago sa takbo ng gobyerno sa bansa. Una sa kanyang listahan ang baguhin ng sistema at antas ng edukasyon, agrikultura at infrastruktura. Pipin ang oras anang senadora para ilahad ang lahat sa kanyang talumpati, kaya susundan pa aniya ito ng pagpupulong sa darating na mga araw. Samantala, bawas pasahe uusad na. Matapos ang 2 linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may nakaamba namang pagbaba ng presyo nito ngayong darating na linggo. Napag-alamang may nakaambang tapyas presyo sa gasolina na maglalaro sa pagitan ng 25 to 35 centavos, habang 40 to 50 centavos naman sa diesel at kerosene. Dulot pa rin umano ito ng paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Kaugnay nito, diringgin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng mga transport groups at iba pang sektor na i-rollback ang pamasahe sa taxi at jeep. Ayon sa LTFRB, inaanayahan nila ang lahat ng sektor, mga commuter group at iba pa na makibahagi sa public hearing na gaganapin sa tanggapan ng LTFRB office sa Quezon City ngayong araw. Ako si Chrissy De Guzman para sa Balitang Eksakto. Trish? Maraming salamat sa iyo, Chrissy De Guzman. Poe Escudero tandem kumpirmado na. Kamakailan lamang ay formal lang idineklara ni Senator Chis Escudero ang kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente kasama ang kanyang running mate na si Senator Grace Poe sa darating na presidential election sa taong 2016. Isa sa mga ipinangako ng 2 senador kung sakaling sila ang mahahalal sa darating na eleksyon ay itataas nila ang serbisyong pampubliko at tatanggalin sa gobyerno ang mga taong hindi maibigay ng tama at mabilis ang kanilang serbisyo. Sa kabila ng kanilang formal na pag-anunsyo ng kandidatura ay nananatiling independent candidates sina Senator Grace Poe at Chis Escudero. Rally para kumbinsihin si Duterte na tumakbo sa 2016, kasado na. Kumbinsido ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ito lang ang kayang magdala ng pagbabago sa bansa.
Dahil dito, magsasagawa ng political rally sa Luneta Park ang mga taga-suporta nito para kumbinsihin ang alkalde na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan 2016. Sa isang panayam, sinabi ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC founding chairman at presidente Dante Jimenez na walang sinumang politiko ang kayang tapatan ang nagawa ni Duterte sa nasasakupan nito. Matatanda ang una ng inanunsyo ni Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2016 at tatapusin na lang ang termino sa pagkaalkalde. Pusher bulagta sa shootout. Para sa balitang eksakto, nakatutok si Jaire Liwanag. Jaire? Maraming salamat, Paulo. Pusher bulagta sa isang shootout. Kamatayan ang sumalubong sa sinasabing notorious drug pusher matapos itong makipagbarila sa mga operatiba ng pulisya sa isinagawang operasyon sa Purok 4, Barangay Pulon sa Sarangani kahapon. Ayon kay PO3 Dennis Danaw ng Maasin PNP, sinalakay nila ang pinagkutaan ni Maximo Hanuel Omaya, subalit pumalag ito at nakipagbarilan sa pangkat ng mga otoridad kaya napatay. Sa bisa ng search warrant, naaresto naman ang kasabwat ni Omaya na si Aris Banaag. Na-recover kay Omaya ang isang kalibre 38 na revolver na may 5 bala, plastik ng shabu at mga bala naman kay Banaag. Sa pahayag naman ni PO3 Danaw, minomonitor na nila ang modus operandi ng grupo ni Omaya noong 1 buwan, subalit masyado itong madulas. Samantala, sa ibang balita, isang miyembro ng Estrebo Gang patay sa kuyog. Nasawi ang isang miyembro ng Estrebo Gang matapos kuyugin ng taong bayan nang makahingi ng saklolo ang 2 biniktima sa loob ng isang pampasaherong jeep. Idineklarang dead on arrival sa ospital ng Sampaloc ang suspect na si Palong Abalos. Ayon sa investigasyon ni PO3 Bernardo Cayabyab ng Manila Police District, dakong 1:00 ng hapon nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Loyola Street. Nakasakay umano sa pampasaherong jeep na papuntang Quiapo ang mga biniktimang sina John Hinesa at Darwin Hinesa nang magdeklara ng hold up ang suspect. Nanlaban ang 2 biktima kahit na may patalimang suspect at nakatawag ang mga ito ng pansin sa mga naka-standby sa lugar. Nang tumalon sa jeep, dito na hinabol ng mga nakatambay ang suspect at ginulpi. Naisugod pa sa ospital ng Sampaloc ang suspect pero hindi na inabot ng buhay dahil sa matinding pinsala sa ulo na tinamo sa mga kumuyog na bystander. Ako si Jaire Liwanag para sa Balitang Eksakto. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jaire Liwanag. VP Binay nagsampa ng panibagong libel complaint laban kay Mercado. Para sa Balitang Eksakto, nakatutok si Aranza Peralta. Aranza? Maraming salamat, Trish. Vice President Binay nagsampa ng panibagong libel complaint kay dating Vice Mayor Mercado. Sa ikalawang pagkakataon ay inireklamo ni Vice President Jejomar Binay si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Kaugnayan sa alegasyong nakatanggap daw si Binay ng condo unit sa Makati kapalit ng building permit. Makalipas ang 1 linggo, nagsampa na naman ng kasong libel si Vice President Jejomar Binay kay dating Makati Vice Mayor Mercado at hindi pa raw ito ang huli. Sinabi ni Mercado na hanggang 70% ng mga condo building sa Makati ay may unit si Binay na kapalit umano ng permit noong siya pa ay mayor. Hindi naman natatinag si Mercado sa bagong demanda at handa raw siyang pagtotohanan ito. Bumaba ang popularidad ni Binay kasunod ang pagbubunyag ni Mercado laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Samantala, mga pasahero naman ng MRT nagpayong sa loob ng tren. Noong Martes, September 15, sa tila ambon sa loob ng MRT, nagpayong ang mga pasahero dahil sa lakas ng tulo ng tubig. Nangyari ang pagtulo ng tubig mula Cubao Station hanggang sa Ortigas Station. Lumipat nga ng bago ng mga pasahero dahil sa lakas ng pagtulo ng tubig dito. Wala pang komento kaugnay dito sa pangyayari ang pamumunuan ng MRT. Itong Hulyo nga lang din ay may kumalat na video na pinost ng isang netizen ng pasukin ng tubig ula ng MRT. Wala nang nagawa ang mga pasahero kundi umiwas na lamang dito. Ayon sa MRT ay naayos na ang nasabing bagon. Ako nga pala si Aranza Peralta para sa Balitang Eksakto. Trish? Maraming salamat sa iyo, Aranza Peralta. Samantala, presyo naman ng internet service hindi daw sakop ng NTC. Hindi maaaring diktahan ng National Telecommunications Commission o NTC kung magkano dapat ang singil ng telecommunication companies o telcos sa internet service, ayon kay NTC Director Edgardo Cabarrios. Gayunpaman, nilinaw ng direktor na may kapangyarihan ng NTC upang tiyakin ang pagpapatupad ng telcos ng magandang kalidad na serbisyo.
Ayon kay Cabarrios, ang kawalan ng national network ang dahilan kung bakit nananatiling mahal ang singil sa internet sa bansa. Samantala, inirekomendaan niya ng NTC sa Senado ang pagbuo ng interagency kung saan magkasama ang gobyerno at ang pribadong sektor upang ilatag ang komprehensibong plano. Dapat aniya matukoy kung saan magpapatupad ng subsidiya ang gobyerno at kung saan mamumuhunan ang pribadong sektor. At para naman sa balitang showbiz, narito si Fatima Pavia. Fatima? Maraming salamat, Paula and Trish. Justin Timberlake magiging bahagi ng animated musical film na Trolls. Gaganap ang award-winning actor, singer at heartthrob na si Justin Timberlake bilang branch sa film. Ang pelikula ay isang DreamWorks animated musical tungkol sa spiky-haired Danish dolls. Mapapanood naman ang film sa November 4, 2016. Samantala, ilang celebrities nakijamming sa concert ng Maroon 5. Hindi nagpahuli ang ilang celebrities sa pakikipag-jamming sa concert ng banda ng Maroon 5 noong Biyernes ng gabi sa Mall of Asia Arena. Jam-pack ang arena na walang tigil ang hiyawan sa bawat awitin ng banda sa pangunguna ng vocalist na si Adam Levine. Umabot sa 17 hits ang inawit ng Maroon 5 sa isa't kalahating oras na show, gaya ng Moves Like Jagger, Animals at Sugar. Ito si Fatima Pavia, balik sa inyo. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Para sa mga balitang walang labis, walang kulang. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Juan Paulo Villena. At ako naman si Tricia Maydeles at ito ang Eksakto!